false knowledge. The true knowledge is in Jesus Christ. Okay? Not in the Gnostics. Sinabi niya ni Apostol Pablo, tingnan niyo po dito sa Timothy rin. At ang babasahin natin ay nasa chapter 6, verse 20. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of the science, yung science of knowledge o gnosis. Na yung Greek word po ginamit dyan do sa science o knowledge ay gnosis. Okay? Ang sabi doon, and opposition of the gnosis or gnostics or knowledge or science, ang sabi, falsely called. So, tinutukoy ni Apostol Pablo, itong mga nagpapakilalang sila ay gnosis o gnostics, ito ay false calling. Hindi sila totoong maalam. Hindi sila totoong may knowledge. Hindi sila totoong may wisdom. Katunayan, sabi niya po sa Pablo, nagtuturo sila, hindi nga nila kayang patunayan eh. Pagdating sa banal na kasulatan, pagdating sa kautusan, hindi nila kayang patunayan yung kanilang tinuturo. Tingnan niya sabi, sa Timothy chapter 1, verse 7, tingnan niya sabi ng banal na kasulatan, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan. Okay, guro na gagamitin itong Bible, kautusan ng Diyos o kasulatan, na sabi dito, na nagsisipagnasang maging guro, mga guro ng kautusan, bagamat di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwala pinatunayan. So makikita natin, mga nagsisipagturo ito na sinasabi na sila knowledge. Pero para lang silang kalembang, dakdak ng dakdak, salita ng salita, pero walang kaalaman. Wala naman talaga silang alam. At may mga taong ganyan, alam mo napakatalino pero wala namang alam. At ganun nga ang mga Gnostics. Tungkol sa kaalaman, na kay Kristo. Tungkol sa kaalaman, nasa Diyos. Okay? Pag may kinalaman sa kaligtasan at may kinalaman sa kaalaman, hindi ito itinuturo ng mga Gnostics. Itinuturo ito ng ating Panginoong Kristo, itinuturo ito ng ating Panginoong Diyos, itinuturo ito ng banal na kasulatan. Kaya dito mismo sa banal na kasulatan, itong tinuturo ni Pablo dito sa Timothy, makikita natin, sinabi niya ito sa Pablo kay Timothy. Sino ba ang nagbibigay ng knowledge? Sino ba ang nagbibigay ng wisdom? At sino ang nagbibigay sa iyo ng kaligtasan? Sabi doon sa 2 Timothy chapter 2 o 3 verse 15, ang sabi po ng banal na kasulatan, and that from a child thou hast known the holy scriptures, the word of God, which are able to make you wise. Sa ibang salita, to give you wisdom, to make you wise. Ano sabi? Unto salvation. Wisdom, salvation. Nakita niya? Nililigtas ka ng Diyos, hindi ka basta nililigtas ng Diyos eh. Pinaalam sa iyo yung katotohanan, yung wisdom, yung knowledge. Okay? Tingnan niya sabi ulit. And from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make you wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. In Him, in Christ Jesus, is the salvation, and in Him also is the wisdom. Okay?
So, sabi niya, and you, kayo mismo yon, yung inyong former life. Okay? Dati kayo'y patay dahil sa inyong mga kasalanan. Ngayon, ano? Kayo ay muling binuhay. Pinatawad ang inyong mga kasalanan at kayo muling binuhay sa Kanya. Hindi sa mga Gnostics, kundi sa ating Panginoon Jesucristo. Paano ginawa ng ating Panginoon Kristo? Paano tayo napatawad sa ating mga kasalanan? Paano sila, mga taga-Kolosas, paano sila pinatawad sa kanilang mga kasalanan? Ano ang ginawa ng ating Panginoon Kristo? Ano ang God's part? May kinalaman sa salvation, ano ang God's part? Alam natin yung